Mahirap gumawa ng dokumentaryo tungkol sa abortion. Natatandaan ko nung ginawa namin ito noong 2005, hirap na hirap kaming mangumbinse ng mga babaeng aaming nagpa-abort sila. Ang abortion kasi noon ay isang sikreto, isang bagay na hindi pinag-uusapan, hindi siya lantaran, para siyang sikreto na tinatago ng maraming kababaihan kasi natatakot silang mabansagang makasalanan. Pero makalipas ang 4 na taon, tila nagbago na ang estilo ng usapan sa abortion. Kung dati isang bagay itong tinatago, ngayon lantaran na itong inilalako. Pag kinect mo siya, ang lalabas ay ang dami Lahat ng mga ito tungkol sa abortion. Tungkol sa iba't ibang paraan kung paano ka magpapa-abort, saan ka makakabili, sino yung ahente, anong telephone number ang kailangan mo tawagan. Tingnan natin yung ilan dito. Tingnan mo nakasulat dito, need a great abortionist, I can help you. Kumbaga ina-advertise pa talaga nila eh. Ayan sinong may gustong sumabay sa Monday and Tuesday, morning yon, sasamahan ko kasi yung friend ko magpahilot. Siya din yung nag-abort sa akin. Ito ang price niya, 3,000 kung 4 to 8 weeks pregnant, 3,500 kung 12 weeks pregnant, at 4,500 kung 16 weeks pregnant. Na-shock talaga ako nung nakita ko yung forum doon sa internet na parang yung pinag-uusapan nila yung abortion, parang gigimik lang sila, manunod lang sila ng sine, sabay-sabay pa daw silang magpapa-abort. Ina-advertise nila yung abortion. Ang abortion ay illegal. At lalo na yung paglalako nito online. Ang nakakatakot dito, hindi natin alam kung sino ang nakakabasa. Bukod sa telephone number at schedule ng abortionista, makakabili ka na rin online ng Cytotec o kung tawagin ng mga ahente, abortion pills. Check out these numbers. They are willing to help. Binigay pa yung telephone number. Most of them are from Manila. They are willing to send, shipment fee included. They will send it. Ganun na ka-high-tech ngayon. Hindi ako makapaniwala dun sa mga nakasulat doon. Pakiramdam mo para kang nagbabasa ng isang ad sa classified ads. Pero this time around, ang binibenta hindi kotse, hindi bahay, hindi damit. Ang binibenta, abortion. So may lingering question sa utak ko, totoo pa talaga yung abortion online? Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ni Peter, di niya tunay na pangalan, nang malamang buntis ang girlfriend niyang si Alice. Kasi ako gusto ko na rin po talagang magka-baby po kami, pero siya, hindi pa po niya gusto kasi nga po, panganay po siya sa pamilya nila. 5 po sila magkakapatid, yung bunso po nila, 3 years old pa lang. So, pag nag-asawa kami, ang inaano niyang problema, yung mga kapatid niya, paano na mag-aaral, ganito na, wala nang susuporta. Yung following days, medyo magulo na po yung isip niya kung ano pong tutuloy ba natin to o ganito, ganyan. Sabi ko, andyan yan, ginawa na, di ko naman kita pinuweras ng gawin yan eh. Kung bakit di naman kita. So kagustuhan natin yan, di ituloy natin. Dati-rati, Quiapo at Baclaran ang kilalang takbuhan ng mga gustong magpa-abort. Pero ngayon, ayun, pumunta siya sa bahay kasi may computer sa bahay, may internet eh. Doon, nag-search siya sa internet. May mga forums na lumabas. Tapos yun, nag-gumawa siya ng username. Pag-interact po siya, tapos yun po, nagbasa kami ng mga previous comment. Ayun, meron nga mga transaction na naganap, tapos meron mga contact number. agad na tinawagan ng magkasintahan ng mga numerong nakasulat at wala pang 24 oras, may appointment na agad sila sa aborsyonista. Gusto kong makasigurado na totoo talaga yung sinasabi sa akin ni Peter na nakakuha sila online ng ahente ng aborsyonista. So ang ginawa namin, kumuha kami ng isang asset at yung asset na ito, kinuha yung mga telephone numbers na nandoon sa forum at tinext isa-isa yung mga telephone numbers na yon. Sana magkasundo tayo sa pag-uusapan dahil ako matutulungan kita talaga. Minuto lang ang binilang namin. Sumagot agad ang ahente ng aborsyonista. At nung araw ding yun, binigyan niya kami ng appointment. Tinanong ko kung saan monumento doon niya ito makikita. Agad kaming naghanda ng camera at iba pang surveillance equipment. 2 babaeng asset ang aming gagamitin. Alas 12 ng tanghali ang usapang magkikita sa 5th Avenue sa Caloocan. 2 babae ang nakita naming aali-aligid sa pinto ng isang fast food chain. Makalipas ang ilang minuto, nakipagtagpo na ang aming asset.
Agad silang pinasakay ng tricycle. Sinundan namin sila. One way yata yan eh. Nakasakay na kami ng tricycle. Kaliwa kayo, may kalye sa kanan. Pero dahil sa maliliit na eskinita sila dumaan, nahirapan kaming tuntunin ang kanilang kinalalagyan. Natuntun namin ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng pag-alam sa cell site na nakakasakop sa kanila. Okay, they are near Caloocan City Hall, A. Mabini Avenue, Grace Park, Caloocan. Minu-minuto kong kinukuha ang lokasyon ng cell site na nakakasakop sa aming asset. Pero mabilis ang harurot ng tricycle nila. Papalit-palit sila ng lokasyon. Vicinity of Dagat-Dagatan Avenue. Kuya, Dagat-Dagatan. Mabuti na lang at paminsan-minsan nakakapagpuslit ng text message ang aming asset. Lagpas na kami ng Ambassador Funeral. Ambassador Funeral. Nalagpasan na natin. Diretso lang ng highway mismo. Sa isang depressed community kami dinala ng aming pagsusurveillance. Sa dami ng mga pasikot-sikot, hindi namin alam kung saan kami liliko. Sikip ng kalye. Kanan sa mga nakapatong na container van, maraming kawad ng kuryente. Okay. Ilang minuto pa, huminto na sa pagbiyahe ang ahente ng aborsyonista. Hinto kami sa eskinita sa kaliwa. Landas ka, nakalagay, may banner na puti. Naghintay kami sa susunod na text message ng aming asset. Pero lumipas ang 10 minuto, wala kaming natanggap. Sinubukan kong hanapin ang cell site na nakakasakop sa kanya. Nagulat ako nang malamang nakalabas na sila ng Caloocan. Kinabahan na ako nung mga oras na iyon. Hindi ko alam kung lumipat na ba sila ng ibang lugar o nasa landas ka lamang. Mahaba ang North Bay Boulevard. Saan namin sila hahanapin doon? Sinubukan naming tawagan ng cellphone ng aming asset, pero hindi niya ito sinasagot. Tawagan na natin. Makalipas ang kalahating oras, napawi ang aming kaba. Ito, may nag-text. May nag-IDC sa IDC. Ito, totoo. Wala, yan. Palabas na kami. Okay. Binaybay namin ang eskinita at nakita namin ang aming mga asset sa gilid ng kalye. Nakahinga na kami ng maluwag. Nung araw ding iyon, pinanood ko ang nakuha ng hidden camera. Sahig lang po na sementado. Tapos Hindi klinik kundi isang pangkaraniwang bahay ang dinatnan ng aming asset. second floor siya, ma'am. Sa baba, madilim. Yung hagdanan, makitid pa siya, mami. Pag akyat mo, may 2 kwarto. Naka-ready na po yung babaeng gagawa nung abortion, ma'am. Ganun po. Nagpakilala ang aborsyonista na Gina. Isa raw siyang midwife at marami na raw siyang nai-abort na sanggol. Sila na rin daw ang bahala sa pagpapalibing sa fetus. Pag po mga 3, 4, 5 months na po at may buo na po yun, yung mga kamag-anak na po nung abortionista, sila na rin po yung naglilibing. May karagdagang bayad lang po. So parang packet. Yes, ma'am. Kasi ma'am, 3,500 kada buwan nung yun siyan. So, kung mga dadagdag mo kayo ng 500 para sa mga karagdagang gamot na ibibigay nila sa inyo, kung sila na rin po maglilibing, yung mga lalaki po nandoon, dadagdagan pa rin po. Sa pakikipag-usap ng aming asset kay Gina, nalaman naming tila family business nila ang abortion. Si Gina ang aborsyonista, mga pamangkin niya ang ahente na nagpo-post ng mga detalye sa internet at mga kamag-anak na lalaki naman niya ang naglilibing. Kung nagmamanage ng forum na yon sila? Parang majority, ma'am. Siguro 2 ahente, 3 ahente, isang grupo sila. Pero ang pakilala dun sa forum, magkakaibang tao. Opo, ma'am. Magkakaibang tao. Mainipin si Gina. Marami pa raw kasi siyang customer na naghihintay magpa-abort. Nandun na po lahat. May TV na, may mga upuan. Meron pong maliit na makitid na kama. May parang na po siya
unan, nakaredy na po lahat ng mga pinapaupo na siya doon. Pinilit ng aborsyonista ang aming asset na humiga para daw makapanya ang tiyan nito. Dahil hindi naman totoong buntis ang aming asset, tumanggi itong humiga sa kama. Nagalit na ang aborsyonista. Nagdahilan ang aming asset na kinakabahan siya. Para lumakas ang kanyang loob, idinuro ni Gina ang aming asset sa kabilang kwarto kung saan may babaeng kabado rin, pero ngayon, nagdesisyon nang tumuloy. Pero nagdahilan na ang aming asset na ayaw na niyang magpa-abort. Mukha ba siyang sterilisado? Ganyan? Hindi po eh. Yung mga kagamitan po na nakaredy na doon, tapos may bata pang nakahiga doon, tapos may mga kung sino-sino pang po kasama sa bahay na talagang nag-e-estima po doon sa mga bawat kliyente nila. Naalala ko si Peter at ang girlfriend niyang si Alice. Ganitong-ganito rin ang itsura ng abortion house na kanilang dinatnan. Ang mas nakakatakot pa, nang ilabas na ang mga instrumentong gagamitin. Hindi malinis. Sabihin yung infection nun, kasi sabi niya, ang kwento sa akin, yung mga tools na ginamit, parang binanlawan lang, next na. Sabihin, yung tools na yun ginagamit sa lahat. Sa palinis, hindi masyado na nalilinis. Pagkatapos ko makausap yung aming asset at saka ipakita niya sa amin yung video ng lugar kung saan ginagawa raw yung mga abortion, isa lang yung naisip ko noon eh. Naging high-tech na yung transaksyon ng abortion kasi online na ito. Pero yung procedure, yung operasyon kung paano ito ginagawa, low-tech pa rin, delikado pa rin, hindi ka pa rin makakasigurado sa kaligtasan mo. Nakakatakot ito. Kasi kung dati, ang dami-daming babae na namamatay due to unsafe abortion, kahit na ang hirap-hirap na ng access, paano pa ngayon na ang dali-dali na ng access to unsafe abortions? Taon-taon, 800 Pilipina ang namamatay sanhi ng unsafe abortions. 70% ng bilang na ito dahil sa mga aborsyonista tulad ng nasaksihan namin sa Caloocan. Dahil hindi sterilisado ang catheter at iba pang kagamitang pinapasok sa sinapupunan ng babae, delikado ito sa infeksyon. Di ito na iba sa kwento ni Peter at ng girlfriend niyang si Alice. Pagkatapos magpa-abort, tuloy-tuloy na itong nagdugo. Natakot po ako nun. Sobrang sabi ko, hindi na natin tinuloy yun. Kung ganyan din pala mangyayari. Ano daw ba? Mamamatay daw ba siya? Opo, posible po siya mamatay kasi infection po nun sa katawan. Dire-diretso na daw yun. Mabuti at naagapan ng impeksyon sa girlfriend ni Peter. Pero paano ang libu-libong babae na nagpapa-abort taon-taon? Hindi lang sanggol sa sinapupunan ng kanilang pinapatay, kundi pati sarili nilang buhay. Ito yung gamot na Cytotec. Kung titingnan natin yung mga entries dito sa internet, makikita natin na hindi naman talaga ito drug, na abortion drug talaga. Ito ay isang gamot para sa ulcer prevention. Pero, meron kasi itong component na abortifacient o ang ibig sabihin, meron itong kakayahan na makapagpalaglag ng sanggol sa sinapupunan. Dahil ginagamit itong pampalaglag, mahigpit nang ipinagbabawal sa Pilipinas ang pagbebenta ng Cytotec. Pero ngayong sa internet na ang paraan ng transaksyon sa pagbili nito, mas mahirap na para sa mga kinauukulan na i-monitor at hulihin ang bentahan. Nakipag-ugnayan ang aming impormante sa mga ahente ng Cytotec na nakita namin online. Minuto lang ang binilang, nag-text agad ang ahente at gusto nang makipagkita. Ayun o, tignan mo. Pag sa akin, kitang-kita. Agad naming kinabitan ng hidden camera ang aming asset. Ang usapan ng aming asset at saka yung ahente ng Cytotec, magkikita daw sila sa isang fast food chain ng 11 o'clock. Naghintay kami doon ng 1-2 oras, walang dumating na ahente. Sabi namin, siguro hindi to totoo. Ang ine-expect kasi namin, babae yung ahente. Kaya laking gulat na lang namin nung bigla na lang may umupo na lalaki doon sa tabi ng asset namin at nagpakilalang siya raw yung ahente ng Cytotec. Oo. Nagpakilalang Eric ang lalaki. Dati daw siyang nurse na nagsa-sideline sa pagbebenta ng Cytotec. May kaibigan daw siyang may-ari ng pharmacy na nakakapag-angkat ng Cytotec mula sa ibang bansa.
Animoy veteranong salesman si Eric. Ipinagmayabang pa niya ang mga email umano ng mga kliyente niyang nagkaroon ng matagumpay na abortion. Maya-maya pa, nilabas na nga ni Eric ang gamot na kanyang binibenta. 3,500 pesos ang alok niya para sa 12 tableta. Ang Cytotec daw po, para lang daw po yun sa mga may mga ulcer. Oo. Ngayon po, yung side effects daw po nun, continuous bleeding, ma'am. Oo. Tipong hihilab yung tiyan mo, tuloy-tuloy na pagdudugo ng ilang araw. Tapos po, lalo po sa mga may buntis po, ang focus po nun, ang talagang direkta niya, ma'am, dun po sa fetus. Dun na po sa namumuong dugo na sa bata. Papatayin niya po yung heartbeat. Binigyan din ng instructions ni Eric ang aming asset kung paano iinumin ang Cytotec. Minabuti po naming wag na itong idetalye, pero kung susumahin, napakadali nitong gawin. Ihilab yung tiyan mo, ilang araw po na sunod yung pagdudugo mo. Pwede ka rin masuka pero hindi pwede dapat na isuka yun kasi sayang daw yung gamot. Makalipas ang ilang minuto, nagkabayaran na si Eric at ang aming asset. 4 na tableta lang ang binili. Binenta ito ni Eric sa halagang 1,000 pesos. Mabilis niyang kinuha ang pera at agad na umalis. May hahabulin pa raw kasi siyang ibang customer. So ito yung nakuha natin mula dun sa ahente ng Cytotec na si Eric. Meron siyang binigay na 4 na tableta ng Cytotec. Yung 2 daw ay iinumin, tapos yung 2 daw ay ilalagay sa are. Tapos, nagbigay rin siya ng 2 ganito, na kapag nag-continuous bleeding daw, ito daw dapat yung iinumin. Pag pinakinggan mo kasi si Eric, maniniwala ka sa kanya. Ang husay niyang magsalita, ang husay niyang mangumbinse. Alam niya yung mga iba't ibang mga medical terms. Tapos very precise yung kanyang mga instructions sa'yo. Pero ang problema kasi sa Cytotec, hindi ito gamot para sa mga buntis. Ang Cytotec ay isang ulcer drug. Ang nakakatakot talaga dito, baka mag-severe bleeding ka. Hindi mo alam gaano karami ang dapat mong inumin na tableta. Paano kung mag-overdose ka? Kung babasahin ang mga forum sa internet tungkol sa Cytotec, iba-iba ang advice ng mga tao kung paano ito inumin. May kanya-kanyang paraan, pero iisang dahilan, ang matakasan ng problema ng biglaan nilang pagbubuntis. Taon-taon, 79,000 na babae ang isinusugod sa ospital dahil sa komplikasyon sa abortion. Halos kalahati ng mga biktima uminom ng Cytotec. Ano iniisip ninyong paraan? Kasi sabi ng mga barkada ko, ganyan. Uminom daw ako ng alak, tapos uminom daw ako ng gamot, ganyan. Tapos yung tiyan ko raw, lagi kong susundukin, gaganin ko raw. Tapos papadaganan ko raw sa kanya. Tapos, pamisa na, isipin ko, masakit yun, humabal na lang ako. Kung ano-anong paraan na ang sinubukan ng mag-asawang Ginger at Robert para mailaglag ang kanilang anak. Prostitute sa Maynila si Ginger at vendor naman si Robert. Pag tinuloy daw niya ang pagbubuntis, tiyak mawawalan siya ng customer. Bakit yung may gustong magpa-abort o magpalaglag? Ayun nga, sa hirap ng buhay. Tapos, doon pa kami nakatira sa squatter area. Tapos, sabi ko, kung makalabas mo itong anak ko na to, siguro magkakasakit din, ganun din. Rin siya, mamamatay rin siya, sabi ko. Kaya? Yun, naiisip ko yung pamilya magpa-abort. Dahil lumalaki na ang tiyan ni Ginger, gusto nila yung sigurado ng abortion. Kaya tulad ng maraming nagpapa-abort ngayon, sa internet sila hahanap ng impormasyon. Dito kung saan walang makakakilala sa iyo, walang pipigil sa iyo, at walang huhuli sa iyo. Sabi nila, impormasyon daw ang unang hakbang sa paglutas ng anumang problema. Pero kung ganitong klaseng impormasyon naman ang kakalat, nasusolusyonan ba natin talaga ang problema o nadadagdagan lang? So,
namin si Ginger sa isang klinika. Hindi kasi kumpleto ang impormasyon kung sa internet forum at mga chatroom ka lang aasa. Yan yung head niya, oh. Pangiti-ngiti pa si Ginger habang inu-ultrasound. Ilang beses niya ring sinabi sa amin na dugo lang naman daw ang makikita sa kanyang sinapupunan. Pero ito ang aming nakita. Ayan, okay. Ayun. Ano yan? Ayan. Ayan. Ayun ang ulo. Oh my God! Ito na yung head. Fetal head mo. Halika dito. Halika dito. And then goes to the body. If you trace it, and then those are the extremities na. And that is the Nasaan yung placenta. ulo? Yes. Ayun! Tingnan mo. No? Tingnan mo. Ayan. Ayan. See? Nakikita mo? Kita mo? Ayan yung May, ulo. ayan, oh, kita mo? May katawan na yan, oh. Buong-buo na siya. Buong-buo na siya. Buong-buo na siya. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Ginger nung mga oras na iyon. Ay, ayan. Nag-ano siya. Gumagano siya. Pagkalabas ng klinika, tinitigan ng mag-asawa ang unang litrato ng kanilang anak. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.